Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga segmentong showbiz, sports, business at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radio Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, maglalabas si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ng isang kautusan para matiyak ang mga hakbangin ng gobyerno para maibsan ang epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr., ibinahagi ni Pangulong Marcos ang planong ito sa 15th Cabinet Meeting. Sinabi ni Teodoro na pinaghahandaan ng gobyerno ang iba't ibang senaryo o pinaghahandaan ng gobyerno ang iba't ibang senaryo para sa tuloy-tuloy at maayos na serbisyo sa publiko habang nararanasan ang El Nino. Maglalabas po ang ating Pangulo ng executive order para mapaghandaan ng maaga at masolusyonan ng mabilisan ang maaring maging interventions po na mabilisan at patuloy po na monitoring at pag-aagap, paghahanda po sa maaring maging epekto po ng El Nino. Si Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Inihayag ni Department of Science and Technology o DOST Secretary Renato Solidom Jr., co-chair ng Task Force El Nino, na mararamdaman sa bansa ang matinding epekto ng El Nino sa una o ikalawang quarter ng taong 2024. Ayon kay Solidum, posibleng maramdaman sa 63 probinsya ang mahabang tagtuyot sa bansa habang maari namang maranasan ang dry spell sa 12 lalawigan sa Abril ng susunod na taon. Sa siyensya, mas mahabang panahon ng tagtuyot ang drought kumpara sa dry spell. The peak of El Nino in terms of drought will be April of 2024, which is slightly different from the forecast last week or 2 weeks ago, that it will be May. Si DOST Secretary Renato Solidum Jr. Ang Pilipinas Ngayon, kasama si Ven Blones. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na tiyaking multipurpose o maraming gamit ang mga
proyektong infrastruktura na may kinalaman sa tubig. Ayon kay Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga, nakikipagtulungan ng gobyerno sa pribadong sektor para sa implementasyon ng mga proyekto. Ayon kay Loizaga, availability, access, affordability ang pinakamahalaga pagdating sa seguridad sa tubig. Ang instruction rin ng Pangulo is to have our infrastructure investments be multi-purpose so that one investment in a kind of infrastructure can generate several values, whether they are for flood control in the end, whether for irrigation, or eventually for water supply and distribution as well. Si Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inilarawan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang taong 2023 bilang the year of structural changes, kung saan nakita ang malaking pagbangon ng ekonomiya ng Pilipinas mula sa COVID-19 pandemic. Ayon kay Pangulong Marcos, naging solusyon ang structural changes sa mga hamon na idinulot ng pandemya. 2023 was really the year of structural changes. So those structural changes were necessary because we have to remodel or readjust rather for example, our fiscal policy, even our monetary policy, our spending policy, so that we are slowly moving, or not so slowly, so we're moving away from the COVID economy. Samantala, sinabi ng Pangulo na magkakaroon ito ng malaking epekto ang 2023 sa taong 2024 dahil sa binagong struktura ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kung saan pinakamagagaling na tao ang inilagay sa posisyon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa mga Pilipino na maging responsable sa paggamit ng enerhiya. Kasabay ng obserbasyon sa 2023 National Energy Consciousness Month o NECM, binigyang diin ni Pangulong Marcos na kailangang tignan ng publiko ang paggamit ng elektrisidad at maipamuhay ang maayos at responsableng paggamit nito. Ayon sa Pangulo, mahalagang alam ng bawat isa kung paano ang tamang paggamit ng elektrisidad. Dagdag ng Pangulo, sa pagtutulungan ng bawat isa, makakayang bumuo ng matatag na kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Tiniyak ni Pangulong Marcos na hindi matitinag ang gobyerno sa paghanap ng alternatibong pagkukunan ng enerhiya at mga polisiya na maghihikayat ng tamang paggamit ng enerhiya. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blodes. Pinaplano ng Pilipinas ang isang paradigm shift o pagbabago ng paraan sa pagtugon sa agresibong pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Ito'y sa gitna ng patuloy na pagsasawalang bahala ng China sa mga tradisyonal na gawaing pangdiplomasya ng Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos, panahon na para magkaroon ng Pilipinas ng bagong paraan kung paano haharapin ang China dahil wala nang halos progreso ang ginagawa nito. Naniniwala si Pangulong Marcos na hindi magbabago ang sitwasyon kung patuloy na gagawin ng Pilipinas ang nakagawiang pagtugon nito sa China. Binigyang diin ng Pangulo na sa bagong pamamaraan maghahatid ito ng kapayapaan sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Gayunman, kailangan ng kumilos ng mabilis at maiangat dahil apektado na ang hanap buhay ng mga mangingisda. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. House Speaker Martin Romualdez nagpahayag na tutulong ang Kamara
para mas maging investor-friendly ang Pilipinas. Ito ay matapos makasungkit ng 771 bilyong piso na investment pledge si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa kanyang biyahe sa Japan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Kinilala ni Speaker Martin Romualdez ang matagumpay na biyahe ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan matapos makasungkit na higit 771 billion pesos na halaga ng investment pledges na magreresulta sa libong trabaho para sa mga Pilipino. Ayon kay Romualdez, patotoo ito na kampiyon si PBBM ng pagpapalakas sa ekonomiya at paglikha ng trabaho. Maliban dito, pinapakita rin anya ng mga investment pledges ang tiwala ng international community sa Pilipinas sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nitong Lunes, inanunsyo ng Pangulong Marcos ang paglagda sa may 14.5 billion pesos na investment pledge na naikasa ng DTI sa sidelines ng ASEAN-Japan Commemorative Summit. Kaya naman kung isasama ang nauna ng mga kasunduang nalagdaan sa pagbisita ng Chief Executive sa Japan noong Pebrero, ay papalo na ito sa higit 700 billion commitments mula sa Japanese investors na inaasahan makakalikha ng higit 40,000 na trabaho para sa mga Pilipino. Nangako naman ang House Leader na patuloy na susuportahan ng administrasyon lalo na sa pagkakaroon ng mas investor-friendly na ecosystem sa Pilipinas para makahikayat pa ng foreign investors. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Masayang ibinalita ng Department of Labor and Employment o DOLE na may karagdagang 40,000 trabaho ang naging bunga ng huling biyahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Japan nitong nakaraang linggo. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, may mga investor na mga Hapon ang maglalagak ng kanilang puhunan sa Pilipinas sa pagpasok ng 2024. Karamihan sa mga malilikhang trabaho ay mula sa power and renewable energy sector. Bukod sa dagdag na trabaho, posibleng bumaba din ang presyo ng kuryente sa bansa dahil sa mga dagdag na power producers. Samantala, tinatayang aabot sa 305,000 mga bagong trabaho ang magbubukas sa 2024 na naging bunga rin ng mga biyahe ng Pangulo nitong 2023. Kaya umaasa ang Labor Department na bababa pa ang 4.2% na unemployment rate sa susunod na taon. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Inihayag ni Finance Secretary Benjamin Diokno na pinatunayan ng matagumpay na bond issuance ng Pilipinas ang kumpiyansa ng foreign investors sa pamamahala ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kasunod ng muling pagbabalik ng bansa sa international capital market ngayong taon. Simula noong Enero na ngayong 2023, nakapagtala ng 3 bilyong dolyar na bond ang Bureau of Treasury. Ito ay tinatayang nasa 166.78 bilyong piso na halaga ng 5.5-year, 10.5-year at 25-year US dollar denominated global bonds. Sa katunayan, bago matapos ang taon, inilunsad ng Department of Finance ang sukuk bonds issuance para sa mga Middle East o Middle at Islamic investors. Ayon kay Diokno, ang sukuk issuance ay mahalagang hakbang para sa hangarin ng Marcos Jr. Administration na paglago sa sektor ng pananalapi sa Pilipinas, dahilan upang maihanda rin ang potensyal ng Islamic banking sa bansa at palawakin ang pamumuhunan dito. Sinabi ni Diokno na masaya siya sa tagumpay ng global bond issuance dahil nagpapamalas ito ng pagkilala ng international investors sa muling pagbawi ng ekonomiya ng bansa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. inaasahang dadalo sa pagdiriwang ng ika-88 anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, ang programa ay sasagawa sa Lapu-Lapu Grandstand sa darating na Huwebes, Disyembre 21, simula alas 4 ng hapon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne.
Inaasahang dadalo ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang panauwing pandangal sa pagdiriwang ng ika-88 anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Sa abisong inilabas ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cercis Trinidad, ang anniversary program ay isasagawa sa Lapu-Lapu Grandstand sa Camp Aguinaldo sa darating na Huwebes, Disyembre 21 simula alas 4 ng hapon. Ang programa ay pangunahan ni Department of National Defense o DND Secretary Gilbert Chodoro at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Kabilang sa mga aktibidad na isinagawa ng AFP ngayong buwan bilang bahagi ng pagdiriwang ng kanilang anibersaryo ang isang fun run sa Camp Aguinaldo na pinangunahan ni General Browner noong Disyembre 7. Isang libreng concert naman na binansagang KKK, konsyertong pagpaparangal, kasiyahan para sa mga kawal ang inihandog ng AFP para sa mga sundalo at kanilang mga dependent sa AFP Grandstand sa Camp Aguinaldo noong nakaraang Biyernes. Mula sa AFP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Dagupan, lokal na pamahalaan ng Lingayen tiniyak ang suporta sa mga bagong halal na opisyal ng Liga ng mga Barangay sa kanilang bayan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Ruel de Guzman. Informisa ng Lingayen Mayor Leopoldo Batawil so ganapultot ya suporta na LGU od sa Liga ng mga Barangay od Balida. Indalakdakyan na bitan opisyal od agawan o taking na are analo od eleksyon para Liga ng mga Barangay od Lingayen. No nanunutan od si Batawil so inmakto bilang officiating officer para o taking na are Liga officials ya dadauluan ng Barangay Poblasyon Chairman Hiram Hidalgo. Katakaptuya, kinatungtong na ama na bali ya Lingayen so abitlaran balon opisyales ang piyan na tanto na ang turay na yaring gawon ang piyanay na solusyon sunang durumaran problema at saray barangay da. Untan met, in pasabi na aray Liga officials at si Mayor Batawil iragabay dan baloon at sa termino da ni pasang at sa organisasyon da. Diyat panagsampot, in panunot ng Batawil at saray kaparaton lingkod balay yagawon sunapag para at saray nasasakupan da. Malalapod RP Dagupan, Shak si Ruel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc. Libreng Wi-Fi connectivity ng Department of Information and Communications Technology o DICT na ilagay sa ilang pangunahing gusali sa Mountain Province. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Balio. Adante libre a Wi-Fi connectivity dito'y Bontoc Mountain Province. Daytoy katsigon kani Mountain Province Department of Information and Communications Technology wenno DICT Provincial Head Hermi Castañeda kalpasanti pan naka-install ti very small aperture terminal wenno VSAT idi napalabas alawas. Kinunamat ni Engineer Burnley Grospe iti DICT Cordillera Administrative Regional Office akaraman kadagiti nakonektaran dan iti libre a Wi-Fi dito'y Bontoc Mountain Province kati Multi-Purpose Hall, DICT Provincial Office ken Mountain Province State Polytechnic College. Daytoy kunana ket programa ti DICT tapno mapasayaat ti internet connectivity kadagiti geographically isolated and disadvantaged area wenno GIDA. Narpos na DZRA Bontoc, Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc. Samantala, dumako naman tayo sa Lucena.
14 na bayan sa Quezon naglabas na ng kanilang Buy Local Ordinance Executive Order. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leonie Alguire. Nag-issue na ng local ordinance at executive order ang 14 na bayan sa Quezon ukol sa pagsuporta ng mga ito sa Buy Local movement ng DTI. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay DTI Quezon Business Development Division Chief Ana Quencina, sinabi nitong ang ordinansa ang nag-aatas sa mga departamento ng lokal na pamahalaan na magamit ang 10% ng kanilang annual procurement plans o APPs sa pagbili ng locally produced products at serbisyo mula sa eligible na micro, small and medium enterprises o MSME. Nilalayon nito na mas mapataas ang kita ng MSMEs at mapaghusay ang mga lokal na produkto. Kabilang sa mga bayan na nakatugon na sa Buy Local movement ang Macalelon, Lopez, Unisan, General Luna, General Nakar, Pitogo, Mulanay, Sampaloc, Calawag, Padre Burgos, Gumaca, Sariaya at Dolores. Mula sa RP1 Lucena, ito si Leonie Alguire para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leonie. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Inflation rate sa Puerto Princesa at Palawan nasa normal na ang level. Ang detalye ng balitang ito mula kay Yami Basig. Agaluwa, nagiging stable din ang butang syudad ang Puerto Princesa ig probinsya ang Palawan pagabot sa pagkalyag ang presyo ang barkalen kung ipaparyo sa aglabas ng mga dagon kung adin ay mamanang pagkasag ang pandemyang COVID-19. Sa ingbalandrang inflation report, ang Philippine Statistics Office Palawan, Incon, PSA Palawan Chief Statistician Specialist Maria Lalin Rodriguez, nga bakan din golpian ang pagtamai ang supply ig demand sa dadi, animan bakan din da madasig ang inflation. Agalutaw da sa November 2023 inflation rate data, nga alos tanan nga probinsya sa syudad sa Mimaropa ay pagkita mas mariya nga inflation rate. Pinakamababa ang Oriental Mindoro nga nasa 3.6, nga ingdadasunan ng Puerto Princesa nga nasa 4.3, Marinduque nga nasa 4.4, Occidental Mindoro nga nasa 5.0, Palawan nasa 5.5, Romblon nga nasa 7.0. Agalindigi sa Puerto Princesa, Palawan, ako si Yami Basig para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Yami. Yan ang ulat mula sa Palawan at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Phase 1 ng konstruksyon ng kalsada na nagdudugtong sa Barangay Poblasyon at Kabungaan sa bayan ng Tarangnan, Samar. Natapos na. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Nakompleto na ang konstruksyon sa Phase 1 sa kalsada, tikang sa Barangay Poblasyon, pakadto Barangay Kabungaan, kutob sa Barangay Lahong sa Bungto, Tarangnan, Samar. Ang proyekto may adasan contract amount nga 14.63 million pesos nga ginkuha sa General Appropriations Act o GAA FY 2023. Gintikangan ang konstruksyon sa kalsada sa Barangay Poblasyon, pakadto Kabungaan nga may adasan kabugusan nga sukol nga 1,176.31 meters sa Portland Cement Concrete Pavement o PCCP ngan kahilaba nga 2.5 meters. Ungay pa sa scope of work ang 1,035 meters sa shouldering nga may adasan kahilapad nga 1.57 meters. Makakabulig ang proyekto nga mapakusog ang local economy ngan mapakaupay ang foot traffic bahin kay mas accessible na ini sa mga residente sa lugar. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Calbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag.
Lokal na pamahalaan ng Tandag nakuha ang unang pwesto sa City category ng 2023 Regional Subay Bayani Awards. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Nakuha sa lokal nga panggamahanan ning syudad sa Tandag ang unang pwesto alang sa city category sa gipaygayon nga 2023 Regional Subay Bayani Awards. Gidawat ang maong pasidungog nila City Local Government Operations Officer Olivia P. Bagasbas, City Engineer Alexander Laison ug Engineer Carl Bico nga mo'y nagrepresentar ni City Mayor Roxanne Pimentel. Nasayran nga maong pasidungog ang ginatunol sa Department of the Interior and Local Government o DILG ngadto sa mga local government units nga nakahimo og nindot nga performance diha sa pagpatuman sa mga proyekto saktong paggamit sa mga pondo sulod sa gitakda nga panahon o proactive nga pag-update sa Subay Bayan Portal alang sa calendar year 2023. Subay niini gipagayon ang awarding ceremony adtong adlaw Lunes, Disyembre 18 dito sa syudad sa Butuan. Ikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini sa Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Raymond na naulat mula Tandag. Dumako naman tayo sa hulo. Groundbreaking ceremony ng DPWH RPMO Sulu isinagawa kamakailan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Aon sinagka nuyaon in a groundbreaking ceremony sin office in DPWH RPMO Hasulu Provincial Capital Grounds Barangay Bangkal Patikul. Piag-uhan na nini hinda Governor Abdul Sakurtan iba ni DPWH Senior Undersecretary Emil Sadain. Hiyagdiran ini hinda Vice Governor Abdul Sakurtan II, Deputy Project Manager Zaldi Dastrulio, Project Director Barley Nahudan, Sulu RPMO iban si mga kamayulan halupa suog. Mapuas dito naon yan in pag-umbok sin Palchanjian at a pledge of commitment hapal patan si masimasi pagpapanaw si mga project hal kasambuhan diha pagula lupa sug. Dahil nga RP Holo ini Fatma Diligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Fatma yan naulat mula sa hulo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. At narinig po ninyo ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Ihatid sa atin na ating kasama na si Erwin Peñano. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Tumaas ng 7.6% ang bentahan ng sasakyan noong Nobyembre. Ayon sa inilabas na ulat ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated o CAMPI at ng Truck Manufacturers Association o TMA, aabot sa 37,683 units ang kanilang naipagbili noong nakaraang buwan, higit 200,000 mas mataas kumpara sa bentang 35,037 unit sales noong Nobyembre ng nakaraang taon. Sa nasabing figura, 28,114 na benta rito ay mula sa passenger car sales, habang ang nalalabing bilang na 9,569 ay naibentang units mula sa commercial vehicles. Mula sa magandang bentahan sa 11 buwan ng 2023, tiwala si CAMPI President Romel Gutierrez na malalampasan ng automotive industry ang pre-pandemic sales ngayong taon.
Anya nasa 72% na ng kanilang forecast na kita sa 2023 ang kanilang nakamit at kung magtutuloy-tuloy ang magandang sales performance ay tiyak anyang malalampasan pa ang kanilang target na 423,000 units. Ilan naman sa nakikita niyang dahilan para sa magandang benta ay ang agresibong marketing activities ng industriya at supply improvement sa lahat ng car brands. Pagdating sa brands, dinodomina pa rin ng Toyota Motor Philippines ang automotive market mula sa 46.2% shares nito sa total sales, habang kasunod naman ang Mitsubishi Motors or Motors Philippines Corporation na may 18.4% shares, Ford Motor Company Philippines Incorporated na may 7.3%, Nissan Philippines Incorporated na may 6.3% at Suzuki Philippines Incorporated na may 4.3%. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, inaasahan na ang una ng Pilipinas ay isa sa top recipients ng remittances ngayong 2023. Sa inilabas na Migration and Development Brief 39 December 2023 report ng World Bank, inaasahang papang-apat ang Pilipinas sa 5 mga bansa sa buong mundo na may malaking makukuhang remittances ngayong taon, tangan ang projected na 40 bilyong dolyar. Sa 5 mga bansa, India ang inaasahang maunguna buwat sa 125 bilyong dolyar na expected remittances nito. Kasunod ang Mexico na may 67 bilyong dolyar, pangatlo ang China na may 50 bilyong dolyar, habang panghuli naman ang Egypt na may 24 na bilyong dolyar. Pagdating naman sa 2024, nakikita ng World Bank ang pag-angat pa ng remittances sa Pilipinas sa 42 bilyong dolyar. Sa huling datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, aabot sa 3 bilyong dolyar ang remittances na ipinadala ng overseas Filipinos sa pamamagitan ng bangko noong Oktubre, 3% mas mataas kumpara sa humigit 2.9 bilyong dolyar ng kaparehong buwan ng 2022. Mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon, umabot na sa 27.49 bilyong dolyar ang natanggap na cash remittances ng bansa at inaasahan pa itong tataas sa nalalabing 2 buwan ng taon buwat sa pagpasok ng holidays season. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ito naman, good news sa mga mamamasko sa kanilang mga inaanak sa pamamagitan ng kanilang bank accounts. Palalawigin ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang moratoryo sa transfer fee increases. Sa inilabas na memorandum order ng BSP, binigyang din nito ang patuloy na pag-iral ng moratoryo sa transfer fee increases upang mahikayat ang mga Pinoy na gumamit ng digital payments. Gamit ang memo, inaatasan nito ang participating banks na panatilihin ang kanilang charge transfer fees para sa person-to-person fund transfer sa pamamagitan ng InstaPay at PesoNet. Sa mga institusyon na planong mag-introduce ng bagong fees para sa fund transfer, pinayuhan ng BSP ang mga ito na mag-apply para rito, kakibat ang pagre-report sa Bangko Sentral o 60 araw bago ang implementasyon nito. Taong 2021 nang unang inilabas ng BSP ang kautusan sa layong mapalakas ang digital finance sa bansa. Matagal na ring plano ng BSP ang pagbabawas o tuluyang pag-alis na ng transfer fees sa maliliit na e-payments bilang suporta sa digitalisasyon at inklusibidad sa bansa. Ngayong taon, target ng BSP na mapaangat sa 50% ang kabuang retail transactions at mahikayat ang nasa 70 Filipino adults na mapasama sa financial system. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Magandang araw pong muli. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Erwin. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, dumako naman tayo sa ating balitang pampalakasan. Narito si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Sports Balita. Mahigit isang linggo na lamang bago ang kanyang matinding bakbakan kay Naoya Inoue ng Japan, sinabi ni Pinoy boxing champion Marlon Tapales na nasa fighting form na siya. Sinabi ni Tapales na hindi ito natatakot harapin si Inoue dahil nasa kondisyon na ito pagkatapos harapin sa mga sparring sessions ang magagaling na boksingero ng bansa at sa pagdaan niya sa matinding pagsasanay. Hawak ng Pinoy Pug ang WBA Super at IBF Bantamweight belt, subalit hindi niya itinanggi na underdog ito laban sa Japanese pound-for-pound boxer. Patungo na ang katutubong tubod Lanao del Norte na si Tapales sa Japan. Mayroong 37 panalo, 3 palo na may 19 na knockouts ang 31 anyos na si Tapales, habang si Inoue ay wala pa ring talo sa loob ng 25 laban na 22 dito ay pinatumban niya ang kanyang mga kalaban sa pamamagitan ng knockout. Magtutos ang dalawang boksingero sa Disyembre 26 sa Ariake Arena sa Japan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tutungo ang veteranong PBA player na si Alex Cabagnot sa South Korea. Ito ay matapos ibalita ng 41 anyos na si Cabagnot sa kanyang social media account na pumirma na siya ng kontrata sa Goyang Sono Sky Gunners ng Korean Basketball League o KBL. Ang dating San Miguel Beerman player na si Cabagnot ay isang beses na naging PBA Finals Most Valuable Player, 8 beses na napasama sa PBA All-Star at 1 beses na miyembro ng PBA Mythical Team. Huling nakapaglaro ang 6-foot player na si Cabagnot sa koponan ng Terra Firma Chief kung saan 13 laban lamang ang kanyang linaro dahil nagkaroon siya ng Achilles injury. Sa kanyang huling season sa PBA, nakapagtala si Cabagnot ng mga averages na 12.1 points, 5 assists, 3.9 rebounds at 1.1 steals. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. May posibilidad pa rin na matuloy ang sagupaan ni na Pinoy boxing legend Manny Pacquiao at British boxer Amir Khan. Kasunod ito sa pahayag ni Khan na maraming may gustong makita ang labanan ng dalawang boksingero. Sinabi ni Khan, maraming may gustong makita ang kanilang tapatan kahit mahirap itong maisakatuparan. Anya, gusto rin ng kampo ni Pacquiao na matuloy ang laban, pati na rin ang kampo ni Khan. Nagpahayag na din ng interes ang Kingdom of Saudi Arabia at sila mismo ang nagsabi na ganapin ito sa Abu Dhabi. Kumpiyansa naman si Khan na kakayanin nito ang mga suntok ni Pacquiao kahit nagtamo siya ng kabiguan sa kanyang huling laban kay Kell Brook sa pamamagitan ng 6-round knockout. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Yan po ang ating balitang pampalakasan. Samantala, sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito si Stephanie Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Magandang araw! Nagbabalik ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Inihayag ng Asia's multimedia star na si Alden Richards na handa na siyang iwan ang show business kapag nagkaroon na siya ng bagong karelasyon. Hindi raw niya kasi kayang pagsabayin ang love life o pagkakaroon ng family at work dahil may mako-compromise raw. Dahil dito, iiwan niya agad-agad ang industriya para mas makapag-focus sa kanyang magiging future family. Dagdag pa niya, mas nakikita niya rin ang sarili niya na mag-settle down na sa mga susunod na taon dahil gusto niya ring ma-witness ang paglaki ng mga soon-to-be babies niya. Napaka-advance mag-isip po, no, ni Alden. Babies kagad, hindi baby o kaya nasa na muna ang jowa, 'di ba? Yun. Samantala, pursigido ang mag-asawang Derek Ramsey at Ellen Adarna na magka-baby na ngayong 2024. Ayan, usapang baby din, no? Dahil Year of the Dragon ito. Halos lahat sila sa bahay ay Year of the Dragon, kaya mas maganda raw sana kung pati ang magiging baby nila ay Year of the Dragon din. Sabi nga ni Derek, quote-unquote, "We really have 3 dragons in my house. My nephew, my son is also a dragon." Yan nga ang say ni Derek nang sandaling makachikahan ng entertainment press sa premiere night ng MMFF 2023 entry na Kampon. Quote-unquote, "So, the house is very very lucky, House of Dragons. We want our next child to be a dragon." Yan nga ang say pa ni Derek. Paos na nga ang boses ni Derek dahil sa sobrang pagod sa MMFF Parade of the Stars noong December 16, Sabado sa Kamanava area. Ayan, kumusta naman yung mga na-traffic sa Kamanava? Ayun, meron siyang sinalihang golf tournament ng sumunod na araw kaya bumigay na nga ang katawan ni Derek. Pero ibang kasiyahan daw talagang dala ng mga taong nagtiyagang maghintay at masayang-masaya nang makita sila sa parada. Sabi pa nga ni Derek, quote-unquote, "It's truly a great feeling, especially nung ginawa namin yung parade. Feeling the energy of people who came out para manood, bumati, kumaway. Sobrang nakakatuwa nung tapos na yung parade, dun mo talaga naramdaman yung pagod. Kasi yung energy ng tao kept you going. Kasi from beginning to end kami. We stayed for the entire parade. So it was nice to see that again, to experience that again. Talagang eto na." Yan ang napapangiting pahayag ni Derek kasi nga wala na nga siyang halos na boses. Ayan. Tila nag-enjoy siya. Tuloy-tuloy na ba ang pag-artista muli nitong si Derek, quote-unquote, "Unahin ko muna yung baby please. We really wanna have a baby for 2024 Year of the Dragon kasi Year of the Dragon kami pareho ni Ellen." Yan ang sabi pa ni Derek. Mabuti at okay na raw sila ni Ellen at nakakatawa yung kwento ni Derek na sa kabila ng pagiging abala niya sa promo ng Kampon, nagkaroon sila ng panahong mag-asawa para makabuo ulit ng baby. Quote-unquote, "Back to high spirits naman si Ellen. Actually, nung isang araw lang kami nagka-quality time again together. Kasi pareho kaming lutang sa dami ng nangyari at syempre dun sa nangyari sa amin, medyo lutang kami. So as husband and wife, first time namin without talking about it. We just woke up one morning and we spent some good time together." Yan ang natatawa niyang pahayag na kulang na lang ay kwento niya kung ano ang ginawa nilang mag-asawa. Sabi nga ni Derek, quote-unquote, "Lutang na ako baka lahat kung ano na makwento ko dito. Wala na akong planong ikwento lahat. Baka naman pwede ibang klaseng quality." Yan ang nakakatawa niya ulit na kwento. Suportado si Derek ng pamilya niya sa premiere night ng Kampon. Sinamahan siya syempre ni Ellen at ng mommy at daddy niya na proud sa kanya. Ayan, marami tayong aabangan. Syempre,
sa MMFF 2023 bukod sa kampon tulad ng mga pelikulang Firefly, Malyari, Rewind na syempre baliktambalan ang Dong Yan, no? Na kung maalala natin nung nag-guest sila sa Showtime, talagang hinanap pa itong si Cariel, no? Hindi talaga makamove on ng tao, basta chismis ang pinag-uusapan. At sa pagtatapos ng ating segmento, kinonekta ng ilang netizens ang Instagram post ng ina ni Sara Labati na si Esther Labati tungkol sa kanilang launch date ng asawang si Abdel Labati sa BGC nitong nakaraang December 15. No? Kinonekta dun sa kung ating matatandaan sinabi nga ng mother-in-law nitong si Sara na syempre alam naman natin ang monster mom ng show business na si Annabel Rama, talagang sinabi na nagwawaldas lang daw ng pera si Sara. Yung inawaldas, yung pera no, ni Richard Gutierrez. Yun nga, makikitang puno ng pagkain ang kanilang mesa sa isang restaurant, no, na makikita dun sa post nga nito ngang si Esther Labati. Sa caption kalakip ng larawan, isinulat ni Esther na masaya siyang gumasta para sa isang masayang pagsasama mula sa kanyang pension from Switzerland. Buong caption ng mommy ni Sara Labati, quote-unquote, lunch at BGC, we're happy spending the good time and spending my pension from Switzerland, our second home, enjoying the rest of our life. Life is very short. Have a nice weekend, everyone. Take care always and God bless. Ano kaya masasabi dito, no, ni Madam Annabel? Na syempre, alam naman natin na sabi nga niya kahit ayaw niya makialam, no, sa relasyong Richard at Sara, nakapag-comment naman, no, tungkol do sa di umano'y pagwawaldas ni Sara ng pera nitong si Richard. Nako! Konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong Chika Dora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating showbiz balita. At bago tayo magpaalam, muli nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. At narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating mga kasamahan sa technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga executive producer, kina Jerome Toledo at kay Stephanie Vicente. At sa mga nakasama natin sa ating mga segmento, sa ating business news kay Erwin Peñano, sa sports news kay Leo Magbayo, at sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Pamaman ako'y edukasyong Pilipino, tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino, diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok,
matapat ng pamamaraan.